And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you'd feel me Hi sir. somehow. Good evening. Okay lang ba sa'yo na pwede kita ma-interview about life? Pwede naman po, sir. Hi sir, anong name mo? Del po, sir. Anong source ng happiness mo? Sa ngayon, sir, yung source ng happiness ko is yung mga customer ko. Makita ko sila, sir, na binabalikan yung timpla ko and na-appreciate nila yung drinks ko. Sobrang saya ko, sir. Para sa'yo, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Makita ko lang na buo at masaya yung pamilya ko. Goods na ako doon. Nice one, napakasimple pero napakaganda ng kasayahan para sa sarili mo. Dahil bakit ka ba nagsisikap sa sarili mo? One time, nakita ko yung mama ko, boss, umiiyak kasi problemado siya sa pera. Walang mautangan kasi, di ba, buhay probinsya. Ang sakit lang na makita yung mama mo na umiiyak sa harapan mo, tapos wala kang magawa. Like, parang wala kang silbi. So, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Makapagtapos, ma-provide yung para sa kanila at maging komportable yung buhay nila. Kahit nag-aaral ako, boss, sabi ko, palag lang ng palag. Hanggat may pangarap ka sa buhay, walang susuko, boss. Wow! Nakakapilip yung pananaw mo sa buhay. Para sa'yo, kailan ka ba huling umiyak? At anong dahilan ng pag-iyak mo? Lately lang din, hindi na kasi yung lungkot yung dahilan ng pag-iyak ko, sir. Ang dahilan na ngayon is yung saya. Tears of joy, kumbaga. Kasi alam ko na kahit pa unti-unti may nangyayari sa buhay ko. Tapos ramdam ko talaga yung suporta ng mga nakapaligid sa akin. And dun ako naiiyak, boss. Wow, nakaka-amaze. Grabe. May mga oras ba sa buhay mo na sumusuko ka na? Meron, sir. Tao lang din naman ako, sir. May nararamdaman, di ba? Pero kapag nakikita ko yung mama ko, mas ginaganahan ako. Alam mo yung parang burning desire na maabot yung mga pangarap mo. Kasi sabi ko, walang titigil hanggat hindi ko na-spoiled yung mama ko. Yung siya naman, kasi nung bata ako, spoiled niya ako eh. Sabi ko, ma, sa sunod, ako naman mag-spoiled sa'yo. Wow! Kinikilabutan ako doon sa salitang spoiled. Kasi para sa atin yung spoiled para sa mga kabataan. Pero never ko pa narinig yung spoiled na yun para sa mga magulang natin, di ba? Napakabait mong anak, Del. Del, pwede ko ba matanong sa'yo, proud na proud ka ba sa sarili mo? Oo, sir. Sobra akong napaproud sa sarili ko kasi nakapag-start ako ng maliit na negosyo. Although mahirap pero kakayanin. Kasi ganun naman ang buhay eh. Minsan, nasa baba tayo pero soon, nasa taas naman tayo, sir. Nice one. Del, ano yung pangarap mo sa sarili mo na masisigurado mo sa buhay mo? Yung makapagtapos ng pag-aaral, sir. At saka, maging isang successful na negosyante. Although, pwede nating gawin ng mabilis pero hindi natin mamadaliin. Nice. Ang galing. So, sa mga tulad mo, Del, syempre mapapanood to ng mga kabataan. Ano yung gusto mo ma-mensahe sa kanila para kapulutan ng aral, ang nagiging experience ng buhay mo as a working student? Para sa mga working students na katulad ko, ituloy nyo lang and simulan nyo kung ano yung naiisip nyo. Kasi ito yung na-realize ko na hindi mo naman kailangan magsimula ng magaling. Ang kailangan mo is simulan para gumaling. Kailangan mo dumaan sa proseso. Kasi ang diamond, hindi yan nagiging isang diamond nang hindi dumadaan sa too much heat and pressure. Nice one. Napakagandang message nyon, Del. Ako nga pala yung may-ari ng Del's Cafe, working student. Ang location namin is dito lang din sa Perpetual Binyan. Meron kami mga camping chair, then table na set up para pwede din kayo magtambay. So sana makapunta kayo, guys. And sa mga tao na sumusuporta sa akin, yung mga bumabalik na customer ko, maraming salamat. And sobra ako kayo na-appreciate na, lalo pag sasarapan kayo dun sa timpla ko, like sabi ko, sobrang solid nyo, guys. Magiging parte kayo ng history ng Del's Cafe. Nice one. Maraming salamat again sa iyo, Del. Salamat din po. 'Cause I don't think that they'd understand